Happy Lord Day po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa loob ng tahanan ni Ate Nene upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang hawak ng Biblia, yan po salita ng Diyos, Biblia. Mabuting bagay na nadadala ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay babala, warning sa mga tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa. Ang sabi po rito ng ating kasulatan, pero bago tayo tuluyang papalawat sa Biblia, tayo muna ay lalapit sa Diyos upang siya ang gagabay po sa atin, papatnubay sa atin, sapagkat kung tayo lang ang gagawa niyan, wala tayong magagawa. Unless natulungan tayo ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, bisan pa, samahan kami ng aming pagbubulay ng iyong salita, kasama po si Ate Nene sa pagkakataon nito, upang ang iyong salita ay aming mapakinabangan. Tunay nga po kung wala kaming magagawa o Diyos, kung sa sarili lamang kami aasa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang sabi po ni Juan sa kanyang unang Juan na sulat, sa 5:19, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. The entire world, the entire universe, the planet Earth, nasan daw po ang sabi ni Juan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya po pala ang mga tao ngayon, hindi na po iwas. Yung mga iba, nakikita mo nagsisimba pa. Yung mga iba, padalo-dalo pa sa ibang activity ng simbahan. Pero kuminsan, sila pa nakikitahan ng mga bagay na hayaw ng Diyos. Ano yan? Dahil ang mundo natin ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kapag pinagalaw ng Diablo ang mundo natin sa kanyang kamay, wala po tayong magagawa kay Diyos. Kasi hindi natin siya kaya at hindi natin siya nakikita. Yan po ang katotohanan ayon sa Biblia. Kaya tayong mga tao, biktima niya. Lahat ng gusto niya ay ginagawa niya sa mga tao. Siya nag-uudyok sa tao para ang tao maging masama. Ang tao, wala silang balak gumawa ng masama. Bakit sila napapasama? Dahil po sa udyok ni Satanas. Ang Biblia po, ganito ang sinasabi kung ano po ang katangian ni Satanas. Ang katangian po ni Satanas, mismo ang Panginoong Yesus ang nagsabi kung anong katangian ni Satanas. Dito po sa kanyang epistola sa 1:10, ang sabi ni Jesus ay ito po, dumarating si Satanas para lang magnakaw, pumatay at magwasak. Anong trabaho ni Satanas? Magnakaw, pumatay, magwasak. Kaya yung mga tao ang inuutusan niya. Sige na, magnakaw kayo. Mga politiko, magnakaw kayo. Oh. Ngayon, kahapon meron akong nabasa. Ang sabi ng ombudsman, yung dating mayor sa Tarlac, ngayon kongresista na. Sila naman ang isasalang. Isipin niyo po yan. Oh, huwag niyo sabihin babae. Yung dating mayor doon, babae. Ngayon kongresista siya. Kita niyo? At sa iba, meron pang yung mga iba, binanggit ni Ombudsman Rebulla. Walang pinipili.
O yung napanood ninyo sa video, ay sa television, sa balita. Sumakay sa angkas. Pagkatapos maihatid ng driver kung saan siya bababa yung lalaki ng pasero. Sinaksak niya yung driver ng high speed. Walang hindi sila nagtalo. Makikita mo sa video. Nung maihatid siya, bumaba siya. Sinaksak. Yung driver, kinuha yung pera. Pati yung motor, kinuha. At dumaretso sa Nabotas o sa Malabon. Nagnakaw naman ng cellphone. Doon na uli. Buti hindi siya pinatay doon. Binugbog lang. Kaya sabi ng pulis, dati na pong record niya yan. Ganun pa lang ginagawa ng tao na yun. Isipin niyo. Pero bakit nakakalaya pa? Nakakahulit pa sa kanilang masamang gawain. Dapat kung ganun na, halimbawa kung pulis ka, kung dati nang, huwag mo nang ipalabasin yan nang hindi na siya makahuli. Pumatay pa. Walang kadadaylan. Hindi ba, sana pinagnakawan mo na lang yung angkas, hindi, pinatay mo. O yung isang vlogger na babae, taga Bisaya yun, nakatira sa yata sa Caloocan, kasama yung libin niya. Anong ginawa? Kapon, binaril, patay. Yung asawa niya nasa ospital. Alam niyo, kahit gaano ang galit ninyo sa kapwa-tao, huwag niyong ilagay sa inyong kamay ang buhay ng tao. Wala kayong karapatan pumatay ng tao. Ang sabi ni Apostol Pablo, yung katawan ng tao ay yan ay galing sa Panginoon Diyos. Basahin po natin, unang Korinto 6:19, sabi ni Pablo, ay ito, ang katawan ninyo, hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Yung katawan pala natin, ang nagmamayari ang Diyos. Ngayon, wawasakin mo yung katawan ng kapwa mo? Hindi ba sila nagtalo? Hindi ba yung vlogger, baka may nasagasahan yun. Pero hindi pa rin dahilan para patayin mo yung vlogger, babae. Pero yung sinakay ka na nga, inatid ka na nga. Anong klaseng tao ka, kaibigan? O ano sabi ni Pablo sa verse 20? Ganito pa man na mababasa. Sa verse 20 naman ay ang sabi niya, ito nakalagay, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan na pag-aari ng Diyos sa parang ikapupuri ng Diyos. Isipin niyo, yung katawan mo, kaibigan, yung katawan nating lahat, pag-ahari ng Diyos. Yes, ma'am. Boston po yun, ma'am. Bago kay Atty. Ha sa City League. At yung katawan natin ito, si Atty. Lutz. dapat gamitin Yes, natin ma'am. Bakit po? para sa Diyos lang. Eh, pumatay ka, sa Diyos ba yun? May kakatiwalaan po mo mas lalo niya. Paano kami kumiyon niya? Isipin niyo, Opo. pag pumatay ka, sa Diyos ba yan? Bakit na gusto mo makilala? Unang-una, Opo. ang sabi ng Diyos, Opo. Exodus chapter 20, ganito pong mababasa. Exodus chapter 20. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Verse 30, huwag kayong papatay. Sa verse 15, huwag kayong magnanakaw.
pinatay mo na, pinagnakawan mo pa, Opo. pati buhay niya, inutas mo. Alam niyo, sa buhay natin ito, kaibigan, kayong nanonood ng video, Opo, siya gumagawa ng batas eh. Si Atty. Hans. Opo. yung magsalita ka ng masama sa kapwa mo, anong sabi ng kasulatan? Dito po Pwede sa chapter 14 Ilatag po natin kay Atty. ng Kawikaan, sa 21. Ang umaamak sa kapwa, nagkakasala. Si Atty. po, si Atty. Sa Hindi po yan 31. mga problema ni Yome. Ngayon, dyan po sa Ang problema umaapi sa barangay, ang makakalutas lang yan. sa mahirap ay Kasi umahamak. Atty. Hans lang ang ano po dyan eh. Tatawag yung Hindi ka chairman, papapatay niya na siya gawa ng batas. magsalita ka lang ng Hawak niya masama ng buong konsehal. Siya sa iyong nagpapasweldo kapwa. sa chairman, si Atty. nga, siya ang may hawak ng sweldo. Ganun din ang mga Nagkakasala ka na sa siya may Diyos. hawak din. Yan pa kaya pumatay ka. Tsaka sa session, Yan kaya pag nakawan mo pa ang taong bayan. Di ba ngayon? Ayan, nabubul ka na, yung nakawan. Yung pera ng taong bayan, ninanakaw, pinag-ati-atiyan ng mga kurap na opisyal ng nasa gobyerno. Iba, Kami naman eh, may mga kung tatawagin nakakulong mo na. kami, okay. Kung hindi naman, okay lang din gawin. Ano Nagagalit pa yung mga tao Hindi para sa atin, hindi para sa gobyerno, lalo na yung isang reliyon na Iglesia ni Cristo. Ayusin mo. Ba, gusto yata nilang pabagsagan. Nang dahil sa isang nilang miyembro, si Marcoleta, na nakakulong na kayo. Ano po yung gusto niyong patrabaho at ay gusto pagawa? Isa sinungaling May yun. po ba kayo? Bakit? Hindi niya sinusunod yung mga batas. Oh, Naturingan siyang abogado. natin. Di ba si Marcoleta? Opo. Yung sose, Pakikilala ko hindi sa'yo niya sa nilagay. Kasi si Atty. Hans gusto rin makaharap. Nilagay yung nagbigay sa kanya ng Hindi naman 75 pwedeng million. si LRA ang dumayo sa kanya. Kaya dadayo Million si Atty. is Hans sa million. LRA. Kita niyo? Eh, yung pamilya Opo, wala Diskaya, akong problema po yun. na gusto niya ipasok sa Witness Protection Program ng gobyerno. Pero, dahil nagtiwala sa kanya, yung mag-asawang Diskaya, nasa ng LRA Diskaya? po ako bukas, madam. Kasama ko po yung CEO Nakakulong. ng OCL. Yung babae nasa Cebu, yung lalaki nasa Bulacan. Nakakulong silang pareho. Hindi ma'am, okay. Isipin, gusto pa nilang pabagsakin ng gobyerno. Hindi po sila nagpapasak sa gobyerno. Naturingan silang reliyon. Magrarally na naman daw sila. The big one. Isipin niyo po yan. Tayong mga tao, gusto natin tumino ang ating bansa. Sumunod tayo sa Diyos. Kaya nga naglagay ang Diyos ng mga gobyerno na dapat nating sundin para sa ating ikabubuti. Basahin po natin sa Roma, sa 13. Ano po sinasabi ni Apostol Pablo? Sa 1, magpasak kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Kung saan ka nakatira, kaibigan, magpasakop ka. Mula presidente, sa mayor, kung nasa probinsya ka, sa mga gobernador, sa barangay chairman. Walang sinasabi dyan kung magnanakaw ang presidente, magnanakaw ang chairman. Huwag kayong magpasakop. Ang nakalagay dyan, magpasakop kayo. Kahit na magnanakaw pa yung mayor ninyo. Ang nakalagay dyan, napakaliwanag. Magpasakop kayo sa lahat ng namumuno sa pamahalaan. Yung ginagawa nilang masama, huwag niyong problemahin yun. Huwag niyong tignan yun. Bahala ang Diyos ang maniningil sa kanila. Ikaw, anong gagawin mo? Pasakop ka. Kung malaki kayong reliyon, ayaw nyo magpasakop. Ang gusto nyo, pabagsakin ang gobyerno na itinatag ng Diyos.
Tuloy natin. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan nagmula sa Diyos. Kita mo? Hindi nagmula kung kani-kanino yan. Sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno nito. Ng panahon ni Duterte, sino naglagay kay Duterte? Ang Diyos sa pamamagitan ng eleksyon. Sumobra si Duterte. Nagnakaw, pumatay. Anong nasa ngayon siya? Si Duterte, inamin niya sa kanyang video yan. Paulit-ulit, pinalalabas sa social media yan. Marami ako ninakaw, pero ngayon, ubos na, sabi. Marami rin ako pinapatay. Bibig niya mismo. Nasa ngayon siya. Di nakakulong. Si Marcoleta. May nagbigay sa akin kaibigan ko, 75 million. Pero ayaw nila magpabanggit ng pangalan. Kaya hindi ko sila binanggit. Nang maasuntuhan siya, hindi niya sinulat pala sa sose ang pangalan ng tatlo. Pati yung halagang perang 75 million. Kaya si kinasuhan. Nasa na si Marcoleta? Andun na. Kasama yung kaibigan niya sa Jingkoy. Sanggang dikit niya yun. Nakakulong. Sa Payatas. Yung Quezon City Jail. Nasa si Duterte na kanyang inidolo. Nasa The Hague. Sa ICC, sa Netherlands. Nakakulong. Nasa si Bato. Nako, co-accused ni Duterte. Nagtatago. Isipin niyo po yan. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos. Kaya gusto nila pabagsakin ang gobyerno. Sino kinakalaban nila? Si Bongbong ba? Hindi. Sapagkat ang mga presidente sa ayaw mo sa gusto, napapalitan sila pagdating ng eleksyon. Kaya kung sino man yung nanalo, dapat magpasakop tayong lahat. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Verse 2. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila. May kaakibat na parusa pala, kaibigan. Naalala niyo yung si Leonardo, isang miyembro ng ISC, yung kasama ni Garma sa eskwela noon, na klase. Nasa si Garma. Ngayon, state witness siya ng ICC. Nasa si Leonardo ngayon, na miyembro ng ISC. Nagtatago kasi meron siyang warrant. Pero sinabi ba ni Edwin Sabala, ang tagapagsalita ng ICC, Leonardo, sumuko ko sa batas. Wala kang marinig. Ano marinig mo kay Edwin Sabala? Ang gobyernong ito, hindi nakikinig sa amin. Pagkatapos, nirarali pa nila. Nasaan ngayon yan? Kaya sabi ng Biblia, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Sila yung mga reliyon, kunwari, reliyon, basa-basa ng Biblia. Pero sila yung kinakasangkapan ni Satanas para labanan ng Diyos. Paano nila nilalabanan ng Diyos? Ayaw nilang magpasakop sa gobyerno. Isipin nyo, sino ba bumoto kay Marcos? Hindi ba ICC nagdala dyan ng ISC? Ngayon sila yung wawasak sa kanya. Isipin nyo na lang yung kaibigan. Sinuporta nila si Bongbong para manalo. Ngayon, wawasakin nila si Bongbong para umupo. Si Inday Lustay. Isipin nyo lang. Ganyan na po kasama ang tao ngayon, kaibigan. Sa verse 3, anong mababasa sa verse 3? Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang
mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at papupurihan kanila. Pag pala gumagawa ka ng mabuti, huwag kang dapat matakot sa gobyerno. Halimbawa, parang ganito. Sige na, magnanakaw si Bongbong kung magnanakaw. Yan ang sinasabi nila eh. Siya daw ang mastermind. Sabihin na natin totoo yan. Dapat ka pa rin magpasakop sa kanyang gobyerno. Kasi siya ang naglagay, siya ang Diyos. Hindi pa naman napapatunayan. Si Duterte may napatunayan kaya siya nakulong. Sa 4, sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos. Lingkod para sila ng Diyos, kaibigan. Para sa ating ikabubuti. Hindi siya ikasasama sa ating ikabubuti. Kung ano mang ginawa ng mga namumuno na yan, huwag niyong problemahin. Ipagdasal niyo sila. Anong sabi ni Pablo? Tignan niyo po ito. Sabihin na ninyo, yung namumuno sa inyo mula sa presidente hanggang sa barangay chairman ay magnanakaw. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito sa unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4 ay unang Timoteo chapter 2 verse 1 and 2. Una sa lahat, ipinakikiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipahabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila na may pasasalamat. 2. Ipanalangin nyo ang mga hari at ang mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng matahimik, mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Sinabi ba ni Pablo, pag magnanakaw ang namumuno sa inyo, huwag nyo nang ipanalangin? Ang sabi niya, ipanalangin. Ipag-pray natin. Natulungan sila ng Diyos. Kung sila man ay merong mga ginagawang kaanuman yan, isabihin natin sa Diyos, Panginoon, ang nilagay mo po, pag nanakaw, baguhin mo siya. Bahala ang Diyos diyan, kaibigan. Ang utos, ipag-pray sila. Hindi sila dapat pabagsakin, kaibigan. Kaya yung Iglesia ni Cristo, ang gusto nila, pabagsakin si Bongbong. Bakit? Kayo ba naglagay yan? Ang bumoto dyan, buong Pilipinas. Hindi lang kayo mga reliyon na yan. Pati yung mga hindi nyo ka-reliyon, bumoto na sila. Ngayon, gusto nyo wasakin yung gobyerno para mapasama sa international community. Maling-mali kayo dyan. Edwin Sabara, Eduardo Manalo. Sa inyong mga gagawin pagrarally na yan. Sinasabi niyong the big one. Bakit? Sino kayo? Kinakalaban niyo ang Diyos eh. Kaya kayo, hindi kayo sa Diyos eh. Kinakalaban niyo ang gobyerno ng Diyos. Sino naglagay ng gobyerno? Ang Diyos, kaibigan. Ang trabaho lang natin, magpasakop sa kanila. Sumunod sa kanila. Yung membro nyo si Marcoleta, hindi nga sinunod yung batas eh. Naturingan siyang abogado eh. Hindi niya sinunod yung... Kung tutusin, hindi siya pwedeng maging... Kahit nanalo siya, hindi siya dapat umupo. Ito kasi si George Garcia, hindi mo maintindihan kung anong utak meron din ito. Sa batas, pag hindi ka naglalagay ng sosyo, hindi ka pwedeng maupo. Kahit nanalo ka. Bakit? Itinatago ka, kaibigan. Kita nyo? Naalala nyo yung anak ni George Stregan, si Harris ito? Di ba nanalo siyang gobernador pero natanggal niya? Bakit? Dahil nakita nila sa sosyo, sobra ang ginastos niya. Pero nanalo siya, nakaupo, pero tinanggal siya ng Comelec. Bakit ito si George Garcia, hindi niya matanggal si Marcoleta? Baka naman na-deliveran din ng Maleta Boys. Di ba?
Naalala yung Maleta Boys? Malapit na sila. Malapit na silang makulong. Dahil nawarat na yung abogado nila, si Baligod. Sino ang susunod kaya? Wala na. Yung Maleta Boys naman. Sa dami ng asuntungin na. Alam nyo, tama ang Biblia. Ano pa nakalagay? Sa verse 5. Ay tuloy natin yung verse 4. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti, pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang magparusa o parusahan ka. Sila lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya yung masama, pinaparusahan. Hindi ka naman parusahan eh. O si Marcolito, anong ebidensya? Siya mismo, pinahamak niya yung sarili niya. Yung abogado nga si Salvador Panelo, abogado ni Duterte, walang dapat sisihin kay Marcolito kung di siya sarili niya yun eh. Nagsalita siya sa Net 25, umamin siya. Ano sabi ni Sal Panelo? Siya may kasalanan. Tapos, rally-rally. Verse 5. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi ito ang nararapat gawin. Anong sabi ng kasulatan? Nararapat nating gawin. Tapos, kinukontra ninyo ang gobyerno. Hindi niya nga nyo sinusunod ang gusto niya. Nilalabanan nyo pa yung gobyerno. Pinapakita ninyo sa rally, marami kami. Ibabagsak kayo ng Diyos. Sa kasaysayan sa Biblia, maraming binagsak ang Diyos, mga reliyoso rin tao. Dahil sa kanilang pagmamalabis. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong turo't aral sa amin. Pinapahalam mo lang sa amin ang aming mundong kinagagalawan ay masama, sapagkat ang mundo namin ay nasa kapangyarihan ni Satanas ayon sa sulat ni Juan. Unless na kami po magpasakop sa iyo, sumuko sa iyo, hindi po mapapabuti ang aming mga buhay. Kaya po ang aming bansa ngayon, para siyang nasa gitna ng dagat na sinasalpok ng kabi-kabilang halong. Salamat po sa iyong turo't aral, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kayo pong manonood ng video nito, sana meron kayong matutunan. Hindi po aral ito. Pinasa ko lang po mula sa Bibliang hawak ko, ang salita ng Diyos Biblia. Hindi ko po aral ito. Kaya wala tayong political color, hindi kayo dapat magalit. Wala kayong dapat ikagalit. Bakit? Nasa Biblia po ang lahat at nasa kasaysayan ng lahat. Sige po, mahal tayo ng Diyos. Dapat mahalin natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. God bless us all po sa inyo. Bye-bye.